Sino? O, teka, mamaya na yan. Check muna natin kung nasugatan kayo, Mark and Jen. Sabay eh, pagkabagsak ng kotse, sumabog yung, hindi, nabasag yung windshield. Okay, so hindi natin inaasahan na mababasag ang windshield. Ganun kalakas ang magrampa. Buti lang yung camera, tuloy-tuloy pa rin nag-shoot. Aeromed, meron siyang gasgas. Medyo wala akong takot pagdating sa ganyan. So, yung mind ko nakaset sa, nakaset kay Jen. Kasi siya yung mas nasa delikadong lugar. Delikadong place ng kotse. Yan. Nasa taas siya, ganun, may mga blastings, meron pa siyang dumaan pa kami sa circle of fire, ganun. Tapos tatalon pa kami na nasa taas siya. So kahit may mga harness, tsaka maraming safety doon na Diba nakatakot pa rin, diba? Kasi paano babae pa rin yan. Ay siya, bro. Natalsikan ng bubog ng windshield si Mark. Piling na nabasa. Pero, Mahirap ang ginawa ko. Hirap ang ginawa mo? Naging mahirap pag ginawa mo dahil nabasag yung salamin. Yeah. Yung bomb. Paano yung basag, Kuya Pao? Ako pinasagatan, ako pinasa loob. Meron ng slice sa isang finger ko. Sabi nga, uy, may dugo. Kala ko sa kanya. So tingin na gito, yung pala sa akin. Normal lang. Yung blasting, kamusta? Yung plastic okay lang kasi naka-helmet naman ako eh. Pero nakakagulat yung gumaganon. Mainit kasi kung nakaganyan ako, tapos tumatasik dito. Wala kang glass. Meron, nasubo lang, pero nandun ako. Malik mo muna yung sugat. Wawa naman. Nung nalaman ko na may explosion, ay, ano kasi ako, sensitive kasi ako pag may maingay. Sakit sa tenga, bilis ako magulat. Anong sasabihin ng mga kabarkada mo pag nakita nila yan? Ang galing ni Jen. Hindi, siguro, concern na sila. So, siguro, pag nakita nila yung basag, siguro. Pero yung, siyempre, bibilib sila dito kay Jen. Nung umaandar na yung kotse, medyo natakot ako kasi nagpapreno, tapos nagpupunta siya sa side, nagsaslalom siya. Tapos yun, ang pagpunta niya dun sa yung fire, natakot ako kasi baka masunog ako o baka mamaya may mapaso ako. Bilib ako kay Jeneline, malakas ang loob. Kasi unang-una, buo yung loob niya. Tsaka medyo, nung una kasi medyo mabilis pa takbo ko nun. Hinihintay ko kung kakatok siya. Kasi usapan namin, pag kumatok siya ng 3 beses, tigil ako. Pero nung wala akong madinig, yun, nagtuloy-tuloy na ako. Malakas ang loob, maging shimap. Pagkaakit ng ramp, pagkababa, yun, tumama lang yung helmet ko ng konti. Kasi yung ang lakas ng pagkabagsak niya. Tapos yun, may mga bubog-bubog na tumatalsik sa akin. Nagulat pa nga ako nung malapit na sa rampa. Lalo pa siyang tumaas na gano'n na medyo nakakatakot na. Kung iba ang gagawa nun, mapapapikit ka na kasi lilipad na kotse. Magrarampa na eh. Dapat nga mapapaganon ka, di ba? Natutunan namin na, alam mo yun, kahit gano'ng kahirap, kailangan mong gawin for the team. Hindi, no? Yun. Ako, para sa aming dalawa, kasi lahat naman ng tao may kinakatakutan eh. So gawin mo lang, kinaya namin lahat ng pagiging parang, siguro stuntman, stuntwoman. dahil safety first sa extra challenge, chinek naming mabuti ang status ng sasakyan. Pwede ba? Pa-check nyo yung ilalim yung suspension niya. Tapos palinis. Dahil sa nangyari sa kotse, nagdadalawang isip si Camille kung itutuloy niyang gawin ang challenge. Nagdadalawang isip daw kasi nung nakita ko yung kotse, mukha na talaga siyang hindi safe eh. Kasi medyo bumibigay na siya. So, whatever happens, ako yung walang magagawa kasi nakatali ako eh. Umikot-ikot yung kotse. Wala ako, helpless ako doon. Pero gaya nga ng lagi namin sinasabi sa extra challenge, safety first. Kaya't ako mismo, sinigurado kong safe pa itong gamitin. Patulin. Wala nang clutch yan, no? Meron pa kaya lang hindi na papasok. Hindi na mapasok. Kasi nag-disalign na eh. At dahil sigurado kaming safe pang gamitin ng kotse, kailangan ituloy pa rin ni ng Marco at Camille ang challenge. Kasi, look, tignan mo yung, saraduhan yung pintuan niya. I mean, I don't think it was closed. Hindi na siya naka-aray. Diba? Hello, bumibigay na siya. Susunod na bibigay. Kung may Darna, may Super Buba. I have brain, beauty, and I have wealth. Saan ka pa?